Na-experience ko to mga kalasgo, kapag lagi kang kumakain ng ganito, parang kung constipated ka mga kalasgo, mas madali kang makakabawas, makakadumi kung kakain ka ng ganito. Ito yung pangpadumi, pangpabawas na na saging. Pagka malaki daw yung puso mga kalasgo, ibig sabihin malaki daw yung pagmamahal niya. O ikaw, malaki ba yung pagmamahal mo sa partner mo? Yan, pusong saging lang yan mga kalasgo. Kung ano yung kinakain natin mga kalasgo, balang araw sisingilin tayo niyan. Kasi halimbawa, kung meron tayong pinapasok sa katawan natin ng mga chemicals, kung anong bagay yung ginagawa natin sa katawan natin, kalaunan mga kalasgo, makikita natin yung epekto sa katawan natin. Kaya mag-ingat tayo mga kalasgo, ingatan natin yung katawan natin at mag-ingat tayo sa ating mga kinakain, kasi yan yung pinaka the best na gagawin natin sa ating buhay. Maayong adlaw kaninyong tanan mga ka-let's go. Oh ha? Merong saging mga ka-let's go, mababa lang. Yan, ang tawag dito na itong saging na to mga ka-let's-go ay tam-isom daw ang tawag nito ng saging na to. Yan, ang baba lang. Yan. Pagka na-experience ko to mga ka-let's-go, kapag lagi kang kumakain ng ganito, parang kung constipated ka mga ka-let's-go, mas madali kang makakabawas, makakadumi kung kakain ka ng ganito. Ito yung pangpadumi, pangpabawas na na saging. Kasi kapag lagi kang kumakain ng ganito, mo talaga, maramdaman mo talaga na para siyang cleansing na saging. Yan yung epekto sa katawan. Ang tawag daw dito mga kalasgo na saging tam-ison, yun yung sabi nila. Bihira na yung saging na ganito mga kalasgo. Yan, ang karaniwang saging kasi kanang kanang tundan, kardaba o kanang lakatan mo na popular nga saging mga kalasgo diri sa Leyte. Tapos ito minsan lang nakikita to, dili man siya tundan mga kalasgo, dili pud siya kanang lakatan, tam-ison daw ang tawag nito. So yun nga mga kalasgo, nandito tayo sa garden. Nagtugway tagbaka. Ayun na. Yan, na dito. Wala na makaon sa mga kalasgo, sa baka kay naubos na yung mga damo dito sa amin, kasi may mga daming baka dito na kumakain ng damo. Doon sa bandang gawi, doon mayroong dalawa, tapos doon meron ding mga baka, meron ding mga may-ari ng baka, kaya nauubos. Kaya yung garden natin nilagyan na lang na pwede nating pakainin na dito, kasi medyo mataas naman na yung mga damo, kaya pwede nating pakainin dito. Pero mga 2 araw lang to mga kalasgo, ubos agad kasi malalakas silang kumain. Yun nga mga kalasgo, ang kagandahan dito sa probinsya, gaya ng sabi ko nung nakaraang vlog natin, kung kung napanood nyo yung vlog natin, maganda sa probinsya kasi maraming ang mga tanim na pwede nating kainin. Yung mga bunga niya pwede nating kainin, yung mga laman na, kung magtanim ka ng mga kamuting kahoy, libre mga kalasgo, no? Yun yung kagandahan sa probinsya. Kaya dito mga kalasgo, may kalamansi, libre na yan. Tapos yung binanggit ko kanina, may saging, pwede na yung kainin yan, pantawid gutom. Lalo na kapag alam naman natin na ang ekonomiya ngayon mga kalasgo, pahirap ng pahirap, kasi nagmamahalan yung mga bilihin mga kalasgo. Kailangan tayong maging practical sa araw na to, sa mga panahong ito. Tapos meron din dito, ito yung kardaba na sinasabi ko mga kalasgo. Laki ng puso niya. Pagka malaki daw yung puso mga kalasgo, ibig sabihin malaki daw yung pagmamahal niya. O ikaw, malaki ba yung pagmamahal mo sa partner mo? Yan, pusong saging lang yan mga kalasgo. Tapos dito meron din tayong nilagay dito na kulungan ng hugaran ng manok. Tapos dito na rin sila natutulog.
Yun lang yung vlog natin mga ka-let's go. Ikot-ikot lang tayo sa garden kasi wala tayong ma-content. Mayroon din tayong mga tanim dito na gabi. Yan. Ito. Tapos ang plano natin dito mga ka-let's go sa ating ka-let's go farm natin na maliit. Ang plano natin dito, magtayo tayo ng gawin natin, garden natin to kasi nung una mga ka-let's go maraming manok to, pero mga ka-let's go tinamaan ng piste, mga umabot na siguro yung manok natin ng 60 kapiraso, pero yung iba namatay kasi tinamaan ng piste mga ka-let's go. Daming namatay, kaya yung manok na nakikita nyo dito bibihira na lang, gaya nito, bibihira na lang yung mga manok dito. Kaya ang plano ko dito mga ka-let's go, habang kunti pa yung manok, maglagay tayo ng garden natin to mga ka-let's go, garden natin para tamnan natin ng mga talong, tamnan natin ng okra, tapos basta tamnan natin ng mga gulay mga ka-let's go para para kahit na-stock ito, bihira pa lang yung mga manok na nakalagay dito, pwede tayong maggulay-gulay dito mga ka-let's go, tapos pwede nating ulamin, di ba? Alam nyo mga ka-let's go, ang gulay dito, kahit nasa probinsya tayo mga ka-let's go, ang gulay dito sa probinsya sobrang mahal mga ka-let's go. Yung yung kilo ng luya, alam nyo yung kung ilan ang magkano ang kilo ng luya ngayon? Nung nakaraang buwan, ang balita ko mga ka-let's go, 220, pero ngayon bumaba konti, pero mahal pa rin mga ka-let's go, no? Kaya mas maganda talaga kapag mayroon kang sariling tanim, kahit mga gulay-gulay lang, kasi halos isda ngayon mahal na mga ka-let's go. Kahit sa Leyte, gilid lang siya ng dagat, pero talagang mahal yung mga isda. Kaya kung gusto nating makatipid, kung meron tayong garden sa ating mga bahay, pwede tayong magtanim mga gulay-gulay, at kahit papaano makatustos sa pangangailangan natin mga ka-let's go, no? Makabawas-bawas sa mga gastusin natin. Kasi kung gusto nating magtipid mga ka-let's go, syempre gawa tayo ng paraan para hindi magastos, lalo na kapag malaki yung pamilya natin mga ka-let's go. Kailangan tayong magtipid kasi para makaraos tayo sa araw-araw. Pero alam kong maraming nanonood dito na mapera. Except na lang sa inyo kasi marami naman kayong pera. Yan. Pero kailangan pa rin magtipid mga ka-let's go, kahit marami tayo, kasi ang pera nauubos naman yan mga ka-let's go. Ang bilis lang maubos ang pera kasi ang mahal na mga bilihin mga ka-let's go, lalo na yung mga bilihin na mga bigas. Grabe, mahal. Yan, hindi basta-basta kung malaki yung pamilya mo mga ka-let's go, no? Kaya kailangan i-balance natin lahat. Kailangan tayo magtanim ng mga gulay. Kung ano yung pwede nating pagkakitaan, kung meron tayong lupa, itanim natin para income tayo, no? Tapos kung kaya nating mag-alaga ng mga hayop, mag-alaga tayo. Idea ko lang yun mga ka-let's go, baka makakuha kayo ng idea sa akin, at pwede nyo rin gawin dyan sa farm nyo, dun sa bakuran nyo, para kahit papaano matustusan yung mga pangangailangan natin. Saka ang kagandahan naman kasi mga ka-let's go, kung meron tayong mga makukuhang kahit kunting-kunting mga gulay lang sa mga gilid-gilid, syempre kung sa atin mismo yung tinanim natin na gulay, malaki yung maibibigay niyang sustansya sa katawan natin, lalo na kung pagka-presko. Alam naman natin ang mga gulay ngayon, mga spray na, maraming spray, mga chemicals. Pero kung tayo mismo ang nagtanim, pwede nating di-sprayan para healthy, tapos kapag pinasok na natin, kinain na natin, pumasok sa katawan natin, healthy din yung kalabasan ng katawan natin. Let's go. Kaya mas maganda kung tayo mismo ang magtanim ng mga gulay, kasi kasagaran karon mga ka-let's go, kay kanang kargado naman sa spray ang mga gulay-gulay ron, mao nga delikado ra gihapon kanang ganing mga pagkaon ng mga karne. Nako, daming chemicals yan mga ka-let's go, kaya mag-ingat-ingat tayo. Ang number one kasi mga ka-let's go na natin, ang number one na puhunan natin kapag ang number one na puhunan natin mga ka-let's go, yung katawan natin. Kapag nasira yung katawan natin, wala na lahat.
mag-ingat tayo sa ating mga kinakain, tapos mag-ingat tayo sa mga pinapasok natin sa mga katawan natin, kasi kung ano yung kinakain natin mga ka-let's go, balang araw sisingilin tayo niyan. Kasi halimbawa kung meron tayong pinapasok sa katawan natin ng mga chemicals, kung anong bagay yung ginagawa natin sa katawan natin, kalaunan mga ka-let's go, makikita natin yung epekto sa katawan natin. Kaya mag-ingat tayo mga ka-let's go, ingatan natin yung katawan natin, at mag-ingat tayo sa ating mga kinakain, kasi yan yung pinaka the best na gagawin natin sa ating buhay. Yan. So ano na mga ka-let's go, yung vlog natin mag 10 minutes na, kaya salamat sa panonood. Yung vlog natin ngayon mga ka-let's go, motivation muna motivation with adventure sa ating maliit na farm. Yan, salamat sa panonood mga ka-let's go, at pagsuporta sa ating mga vlog. Bye bye, ingat kayo mga ka-let's go. Abangan nyo na lang yung mga natin, adventure natin. Ngayon maulan na naman, no? You know, kanina ang lakas ng ulan, kaninang tanghali mga ka-let's go. Pero okay naman, para madiligan naman yung mga natin, yung mga tanim natin. So kita-kita na lang tayo sa susunod na vlog. Babush!